Okay, magandang gabi pong muli. Tayo ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral at tayo ngayon ay magpapatuloy sa kabanatang 29 ng aklat ng Isaiah. Tayo po ay magsisimula sa verses 17 at ating ipagpapatuloy kung hanggang saan ang ating maaabot na talata sa gabing ito. Pero po, ang ating pong sisimulan ay verse 17. Ang nakaplano ay hanggang 17 to 20 pero mukhang ito ay napakahaba. Kaya pipilitin natin kung hanggang saan tayo matatapos ng ating discussion sa gabing ito. So bago po yan, tayo po ay manalangin at para tayo ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa patuloy na pagbibigay mo ng oras, ng panahon at ng pagkakataon upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral. Lagi mo kaming samahan, Panginoon, turuan at kabayan upang kami matuto sa mga salita mong ito at ito'y mailapat namin sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos, amin po pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Ayan. So, magandang gabi, Pastor Nanding, Pastor Claude. Salamat at naandyan na kayo. Akala ko nag-iisa ako magsisimula eh. Okay. So, tutuloy natin ang ating talakayan, chapter 29, verses 17 to 20. Pero I'm not so sure kung sana matapos natin ang 4 na talata. Pero ating simulan muna doon sa normally ginagawa natin, yung pagre-recap sa verses 15 and 16. Kagabi natalakay natin ang verse 15 at ito'y nagpapahayag ng attempt o ng mga gawain o mga iniisip ng mga Israelita na magtago kay Yahweh o ilihim ang kanilang mga iniisip at o kanilang mga ginagawa. Magandang gabi, Sister Irene at Alma, sa inyo pong lahat dyan. Salamat po at yan, andito na ang mga kasama natin. Tayo nagkapatuloy sa ating pag-aaral. Muli po, chapter 29, verses 17 to 20. Ayan. Okay, so kagabi nga natalakay natin yung mga ginagawang sistema o pagtatangka ng mga tao, ng mga Israelita na magtago kay Yahweh. Ilihim ang kanilang mga iniisip o laman ng kanilang mga puso at kaisipan. Subalit, magandang gabi, Tess. Subalit alam nating lahat sa buong Biblia ay napakaraming talata na nagpapahayag na wala tayong maitatago kay Yahweh. Alam natin na siya ang nakakaalam, siya ang nakakabatid ng lahat ng bagay sa ating puso, sa ating isipan, sa ating pagkatao. At napakalinaw din na binabanggit sa Biblia dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya yung nagdisenyo ng ating buhay, yung lahat ng bahagi ng ating katawan, maging yung ating kasalukuyang ginagawa, yung nararamdaman natin o yung kinabukasan natin, lahat ito ay alam ng Diyos. Actually, sa Kanya yan ang gagaling at walang mangyayari kung tayo lamang ay susunod sa kalooban ng Panginoon. Wala dapat mangyari sa buhay natin na hindi naaayon sa kanyang kalooban. Kaya lang, dahil ang buhay, ang pananaw, puso't isipan ng tao ay naging sinira ng kasalanan, na distorted ng kasalanan, diyan pumasok yung mga sariling pag-iisip, sariling pagnanasa, o sariling mga pangarap. Kaya maraming pagkakataon na ang nasusunod sa buhay natin ay yung ating sariling kagustuhan na most of the time ay hindi nakakapagbigay ng kaluguran o kapurihan sa Diyos. Ang tawag natin sa mga bagay na yan ay permissive will. So kahit hindi tugma sa kalooban ng Diyos, may pagkakataon na pinapayagan ng Diyos na mangyari para tayo ay turuan at paalalahanan sa epekto ng mga maling ginagawa natin. Kagaya rin ang nangyari sa mga Israelita. So yan po ang sakit ng Israelita at nangyayari din sa buong mundo sa kasalukuyang panahon, sa mga hindi mananampalataya at minsan sa mga mananampalataya din. So ang talatang ating pinag-aralan kagabi ay nagbigay sa atin ng aralin at paalala na maging tapat tayo sa Panginoong Diyos at wala tayong maitatago sa Kanya. Siguradong alam niya kung ano mangyayari sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay maging totoo sa Kanya. At kung mayroon man tayong mga pagkakamali o pagkukulang, pwede natin itong ihingi ng kapatawaran sa Kanya.
Okay, so tutuloy na po tayo sa ating lesson sa gabing ito. Medyo iba ang tema sa ating pinag-aralan kagabi. Ito ay ang verse 17 ay panimula ng panibagong bahagi or segment ng chapter 29. At sabi sa verse 17, tulad ng kasabihan, hindi magtatagal at magiging bukirin ang kagubatan ng Lebanon, at ang bukirin naman ay magiging kagubatan. Sabi sa King James, is it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest. Ang talatang ito ay nagpapaunawa ng katotohanan na walang permanente sa mundo. Kung ano ang nakikita mo ngayon, pwedeng magbago sa kinabukasan, o yung hindi mo nakikita ngayon, pwedeng mangyari sa kinabukasan. At sa lahat ng ito, ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat ng bagay. So dito nabanggit yung bansang Lebanon. Isa sa mga mayayamang o maunlad na lugar noong kapanahunan ng Israel, no? nung sa lumang tipan. Yan. At isa ito sa pinagkukuhanan noong sikat na kahoy or puno, yung cedro. O yan, at doon sa ginawang templo ng Panginoon sa panahon ni Haring Solomon, nag-import pa sila, bumili ng mga kahoy na ito sa Lebanon. Ibig sabihin yung cedro ay simbolo ng kaunlaran at ng kayamanan at ng katibayan at katatagan. So, at ang mga punong kahoy na ito ay makukuha lamang sa bayan ng Lebanon. Sa kasalukuyang panahon, ang Lebanon ay isa sa hindi naman siya ganun kaunlad, pero kasing katulad lamang siya ng bayang Pilipinas. Marami rin siyang mga ekonomiya, mga development na nangyayari sa bansa nila, part ng Middle East country. Maraming mga matatalinong tao na pumupunta rin sa iba't ibang bansa para magtrabaho. Nung ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa sa Middle East, napakarami kong nakatrabaho ng mga Lebanese, at average people ang kanilang average ang karunungan at average ang mga kaya nilang gawin. Yan. Okay, ang talatang 17 na ito ay nagpapahayag ng propesiya sa isang pagbabago na hinaharap, kung saan ang mga tigang na lugar ay magiging mabunga at masagana. Okay, magandang gabi kay Lala Bells. Yan. Okay. Ang isang lugar na tigang o kaya'y tuyo, walang resources, naghihirap, sa kinabukasan ay po pwedeng maging mabunga at masagana. At ang maunlad ay makikita na hindi gaanong mahalaga. Ito ay ang pagbabago ng pangungunahan ng Panginoong Diyos, kung saan ang mga bagay na sa kasalukuyan ay maaaring mahalaga sa atin ay po pwedeng mawalan ng silbi sa kinabukasan. Ang mga bagay na ngayon ay tinitingnan at tinatangkilik natin na makakatulong sa atin at pwedeng asahan. Sa panahong ito ay makikita natin na wala palang magagawa o walang halaga, gaya rin ng mga ginagawa ng mga Israelita. So, ang bagay na dapat nating makita dito, sa kasalukuyang panahon, ano yung nakikita mong maganda at kaakit-akit sa iyo? Ano yung inaasahan mo? Huwag kang masyadong kumapit doon, kasi baka pagdaan ng susunod na panahon, yung inaasahan mo na yan ay wala ng kwenta o wala ng kakayahan. So yung sitwasyon ng Israelita, sila ay umasa sa Ehipto o doon sa iba't ibang foreign na bansa. Iniwanan nila ang Diyos, inisip nila na walang kakayahan ang Diyos na ipagtanggol sila, kaya sila ay nakipag-alyansa sa ibang bayan, pero napatunayan nila sa bandang huli na wala ring magagawa sa kanila ang ibang bayan. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pag-join. Yan. Nangungusap ang talatang ito sa ating pananaw at kaalaman sa mga seryoso at simpleng bagay sa ating buhay at kapaligiran. Malimit ang mga bagay, tao o sitwasyon na hindi natin pinapahalagahan ngayon, sa huli ay makikita natin na siya palang pinakamahalaga o siya palang makakatulong sa atin. At ang mga bagay na inaayawan natin ay iyon pala ang gustong-gusto natin na tunay na nais nating makamit. Yung
kasalukuyang sitwasyon ng mga mananampalataya dito sa mundo na tila baga inaapi, tila nakakaranas ng maraming problema. Alam nating lahat na ito ay pansamantala lamang at pagdating ng takdang panahon na kinuha na tayo ng Panginoon doon at dinala tayo sa kanyang kaharian sa kalangitan o pag na-establish yung millennial kingdom, doon natin mararanasan yung totoong pangako ng kasaganaan at kaunlaran. Kaya nga, bigla ko lang naalala, kanina may ipinost ako sa GC yung mga marks of the prosperity churches. So doon, ang itinuturo ng prosperity churches, dito pa lang sa mundo, makakaranas ka na ng kasaganaan, materially. Pero yun po ay hindi itinuturo sa New Testament. Ang focus ng New Testament ay spiritual na kasaganaan at ito hindi mangyayari dito sa lupa kung hindi doon sa kalangitan. Yun yung ating kasaganaan. Bagamat hindi naman tayo hayaan ng Panginoong Diyos na totaling maghirap o mamatay sa sakit dito sa lupa, pero balanse ang ginagawa ng Panginoon. Ang katuparan ng pangako ng Diyos sa ating lahat na mananampalataya ay doon sa kalangitan mangyayari, hindi dito sa lupa. So dapat nating tingnan ang mga bagay na yan. So ngayon, dapat ang lesson na tinuturo ng talatang ito, tayo'y maging matalino. Again, regularly i-assess natin ang ating mga sarili. Saan ba tayo nakatingin? Yun bang nakikita nating maganda sa kasalukuyan ay mapanghahawakan natin hanggang sa dulo ng ating panahon? Well, tinatalakay nga dito na hindi ito mapanghahawakan dahil iba ang plano ng Diyos. Sa aking pag-aaral, meron akong nadaanan isang awitin. Ito po isang hindi Christian song, yung mga may edad ng kagaya ko, hindi ko alam kung alam ito ni Pastor Nanding, yung singer dati na Pralipulipi, isang Norwegian band, at meron silang ilinabas na isang awitin na ang title ay Beauty and Madness. Kagandahan at kalokohan sa Tagalog, pero hindi naman nila tinranslate talaga sa Tagalog. Ngayon, meron ako nakita doon isang lyrics. Ang sabi doon, who will see the beauty in your life? And who will be there to hear you when you call? Sino daw yung nakakakita ng magagandang bagay sa iyong buhay? O yung buhay mo ba ngayon, nakikita mo ba yung kagandahan na mangyayari sa buhay mo? Alam mo yung temang ganito ng beauty and madness, ito'y tumutukoy doon sa taong namumuhay sa ordinaryong buhay na inaakala ng mga tao sa paligid niya na wala siyang kwenta. Pero alam ng tao na to at alam ng Panginoon na sa dulo ng buhay niya ay nandun lalabas ang kanyang value. Maraming pagkakataon na dito sa mundo hindi natin nakikita yung kagandahan ng isang bagay. Subalit sa dulo ay saka natin, normally, pagka tapos na ang panahon, pag wala na tayong magagawa, saka natin nare-realize yung kahalagahan ng isang bagay. At dito, binabanggit sa talatang ito, yung sinasabi doon na magbabago. Sabi doon, hindi magtatagal at magiging bukirin ang kagubatan ng Lebanon. At ang bukirin naman ay magiging kagubatan. May isa pang awitin naman ni mga lumang singer ito, si Don McLean. Kung familiar kayo sa kasaysayan ni Vincent Van Gogh, isang mananampalataya na actually siya ay nagpakamatay. Ang kasaysayan niya naman, yung kanyang mga ideas, yung kanyang mga iniisip at ginagawa ay hindi tanggap ng mundo. So if you're familiar with the song na ang title ay Vincent, ang unang linya nito yung Starry Starry Night. So yung kasaysayan noon, parang kasaysayan din itong awitin na Beauty and Madness, at parang yung tema na binabanggit sa talatang ito. Yung kasalukuyang panahon ay hindi nakikita ng mundo yung kaniyang kagandahan. At ang sabi nga dun sa lyrics, this world doesn't meant for someone else beautiful as you. Yung mundo na ginagalawan niya ay hindi akma sa kung sino siya. Siguro very deviant siya, kakaibang mag-isip. So yun ang sitwasyon ni Vincent Van Gogh, yung mga painting niya. So ganun ang sitwasyon dito, kasi ang mundo, ang mga tao sa kasalukuyang panahon ay laging nakatingin lamang doon sa kung ano yung physical na nakikita ng mata o yung nasasaksiyan at nararamdaman. Bibihira yung talaga nag-iisip kung ano yung
mangyayari sa kinabukasan. Kagaya rin ng sinasabi sa talatang ito, o kagaya ng karaniwang problema sa mga simbahan, ang mga tao ayaw lumapit sa Panginoon, ayaw manampalataya. Kasi sa kanila satisfied na sila kung anong buhay mayroon sila ngayon. Dito lamang sila nakatingin sa kung ano ang kanilang nakikita at nararanasan sa kasalukuyang panahon. Hindi nila iniisip o tinitingnan ang kanilang kinabukasan. Magandang gabi, Beck. Salamat. Napadaan ka sa aming live devotion. Si Beck ay taga saan nga ba si Beck? Sa Buena Vista, sa Quezon. Yan. Yan. Okay. So, ating pansinin ang bawat nilalaman ng ng talata na ito. Ang sabi dun sa una, hindi na magtatagal. Ayon sa magandang balita. Sabi naman sa King James, hindi pa ba kaunting panahon? Ang pariralang ito ay nagpapahiwatig na ang hinulaang pagbabago ay magaganap sa lalong madaling panahon, sa medyo maikling panahon. Nagpapahiwatig na ang katuparan ng hula o mga propesiya ay nalalapit na. Yung iniisip ng mga Israelita na hindi mangyayari ay hindi nila alam, nakaplano na ito sa Diyos at ito ay siguradong mangyayari. Marami tayong napag-aralan sa mga nakalipas na nagpapahiwatig na yung plano ng Diyos ay talagang mangyayari at hindi ito mabibigo, no? Kaya ang dapat natin gawin ay humawak tayo doon sa mga plano ng Panginoon. Bilang isang mananampalataya, dapat nakikita at nalalaman natin kung ano yung plano ng Panginoon, kung ano yung disenyo ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lamang sa kasalukuyang panahon, kung hindi yung sa kinabukasan. Kaya nga lagi natin pinapaalalahanan yung mga tao na habang nabubuhay ka pa dito sa mundo sa panahong ito, ay piliin mo yung tama at siguraduhin mong nasa maayos kang kalalagayan dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Baka hindi mo alam, bukas ay hindi ka na magising, baka yung iyong mga taong kinakagalitan, bukas hindi mo na magis na nabuhay. So, habang may pagkakataon pa, dahil maigsi lang ang panahon, gawin mo na yung karapat-dapat. Wag kang humawak doon sa sitwasyon na baka bukas ay buhay ka pa. Dapat isipin natin lagi na anytime ay pwede tayong kuhanin ng Panginoon. Anytime yung mga taong nakakasama at nakakahalubilo natin ay pwedeng kunin ng Panginoon. Anytime yung sitwasyon ng buhay natin ay pwedeng magbago. Kaya habang may pagkakataon pa tayo, ay gawin natin yung tama, yung makalulugod sa Panginoon, makapagbibigay ng karangalan sa Kanya. Huwag nang ipagpabukas pa kung ikaw may mga ginagawang mga gawain sa church, kung ikaw ay mayroong pamilya na inaasikaso, o anumang bahagi ng buhay mo, kung ipinagagawa ang Panginoon sa iyo, huwag mo nang ipagpaliban pa, gawin na kaagad kasi anytime, at the blinking of an eye, pwede yung baguhin ng Diyos. Sa isang kisap mata, pwedeng dumating ang Panginoong Jesus at tayo ay kuhanin. At pag nangyari na yon, wala na tayo, hindi na natin mababalikan yung nakalipas. Kaya wag na tayong bagal-bagal pa dahil baka mahuli ang panahon. Ayan. Ang sabi doon, ang Lebanon ay gagawing mabungang bukid. Ang Lebanon na kilala sa mga kagubatan ng cedar ay sinasagisag ng lakas at kagandahan. Ngunit sa kontekstong ito, darating ang panahon ng kagubatan ay magiging mayabong na bukirin. Magiging bukirin na lamang, mawawala na yung mga puno. Sa kasalukuyang panahon, ang Lebanon na isa sa kilalang bansa sa gitnang silangan ay isa ng produktibong industrialisadong bansa. At may mayabong na ekonomiya. Parang yung Pilipinas, dati, ngayon pag pumunta ka sa Metro Manila o somewhere kahit dito sa South, makikita mo napakaraming building na matataas, napakaraming ekonomiya. Bibihira na lang ang nakikita mong mga bukid. Mantalang nung ako'y bata pa, pabalik-balik kami dito at hanggang siguro mga 10 years ago, maraming part dito sa Santo Tomas na mga bukid, taniman ng mais, taniman ng palay, mga tubuhan. Pero ngayon wala ka nang makita, nang meron? Puro factory, puro mga subdivision. So talagang mabilis na nagbabago. Kaya kinakailangan ay hanggat meron pa tayong pagkakataon, gawin natin yung maganda, yung makatutulong at para sa kasalukuyang panahon. Kasi darating at darating yung
Pinagtatayuan ngayon ng SM Santo Tomas. Ito ay dating taniman ng palay. Yung car park sa tabi nun, yun ay dating taniman ng ano ba nakatanim dati doon? So mga tubo siguro. Yung katapat niya na pinagtatayuan ng SNR, dating taniman niya ng tubo hanggang doon sa may dulo doon. Pero ngayon wala na tayong makitang tubuhan kasi nga nagbabago. So lahat ng bagay sa mundo ay hindi permanente. Lahat ay pwedeng mabago kagaya ng nangyari dito at tinatalakay dito sa lugar ng Lebanon. At binabanggit pa rin at ang mabungang bukid ay ituturing na kagubatan. Ito naman kabaligtaran naman ito. Dating mabunga pero magiging kagubatan na lamang. Magandang gabi Ate Josie. Salamat po ulit sa inyong pagsama. Ang bahagi namang ito ay nagmumungkahi na kung ano ang dating itinuturing na isang maunlad, produktibong lugar o mabungang bukid ay matatabunan o makikitang hindi gaanong mahalaga kumpara sa bago o nabagong tanawin ang kagubatan. So ganoon naman, ganoon din, binaligtad lamang ang sitwasyon pero yung dating maunlad naman pwedeng maghirap. Naalala natin yung nangyaring lindol kamakailan sa Thailand at saka sa Myanmar. Ang mga lugar na iyan, ang Thailand ay isang maunlad na bayan. Pero nung lumindol, nagiba yung kanyang mga struktura. Ang Myanmar naman ay hindi siguro ganoon kaunlad kasi ito ay laging may civil war ang lugar na ito. Laging naglalaban-laban. Pero ganun pa rin, nagkakaroon ng pagbabago. Kahapon, meron akong nabasang balita na ang kontinente ng Africa ay po pwedeng mahati sa dalawa kasi parang nagkaroon ng pagkakahati sa lupa. So magkakaroon ng karagatan sa gitna ng Africa. So makikita natin yung development na gano'n. Sana napapag-aralan ng mga estudyante yun sa science o kaya ay sa kasaysayan. Kasi yan po yung mga current events. So ibig sabihin, pinapakita yung katotohanan ng mga propesya na ito sa verse 17 na walang permanente dito sa mundo. At ang tanging permanente na pwede nating panghawakan, sabi sa mga kasulatan, ay ang pagbabago. Pero ano ba yung isang bagay na hindi nagbabago dito sa lupa o dito sa buhay natin? Ito ay ang salita ng Panginoon. Ito ay ating mapanghahawakan at madadala natin ito hanggang sa dulo ng buhay na walang hanggan. Kaya doon tayo kumapit, doon tayo humawak. Wag na tayong humawak dun sa ibang bagay na hindi naman natin pwedeng asahan. Ang talatang ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang pangako ng napakaraming pagpapala ng Diyos at ang pagpapalawak ng kanyang kaharian, kung saan ang pagiging wala ay magiging mabunga at ang tila hindi ganoong mahalaga ay magiging prominente. So magbabago, there will be a twist, there will be improvement, and there might also be degradation ng sitwasyon. Yung dating mauunlad na bansa ay po pwedeng maghirap. Ayan, kaya napakarami sa Southeast Asia. During the time of Marcos Sr., sa Southeast Asia, ang Pilipinas ang isa sa pinakamaunlad na bansa. Napakalayo ng ekonomiya nito sa Singapore. Ang Singapore ay napakahirap nung kapanahunan na yan. Palagay ko ay alam ito ni Pastor Nanding. Ano po? Ang Pilipinas, ang pinakamaunang bansa sa Southeast Asia na nagkaroon ng airline company o ng eroplano, yung Philippine Airlines. Pero sa ngayon, ano na yung lagay ng ating airlines? Yung Philippine Airlines minsan nakakahiya, laging delay ang flight, laging nagkakasira-sira pa, at naiwanan tayo ng Singapore, naiwanan tayo ng Indonesia, ng Thailand, at ng iba't ibang bansa pa. Bakit? Pwedeng sa politiko, pwedeng sa issue ng pananampalataya, hindi ko kayang sagutin ng direkta kasi baka tayo mamarkahan pa. Ano po? Ayan. Pero sa ibang pagkakataon, siguro pwede kong i-discuss sa inyo. Mapupunta tayo sa social theology niyan pag pinag-aralan natin. Bakit nagkahirap-hirap ang Pilipinas? Sa praktikal na buhay, kaugnay ng sinasabi ko kanina, darating ang panahon na ang mga tao, bagay o sitwasyon na sa ngayon ay tinuturing nating walang halaga, ay magiging pinakamahalaga sa atin. Posibleng pinakamahalaga, gaya ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Ang ating mga relasyon sa ibang tao, ang ating mga pagmamahal at pagtatangi,
Maaaring sa ngayon ay binabaliwala natin ang mga bagay na kaugnay nito, subalit ayon sa talatang ito, darating ang panahon na ang lahat ng bagay ay mababaligtad gaya ng sitwasyon ng Lebanon. Darating ang panahon na ang mga bagay na ayaw natin ngayon ay posibleng maging pinakagusto natin, o ang mga sitwasyon kung saan nagagalit tayo, naiinis, pwedeng dumating ang panahon na ito'y ikaliligaya natin, at ang mga bagay, tao o sitwasyon na pwedeng kinagagalitan, kinasusuklaman natin ay magiging mahalaga sa atin sa kinabukasan. At wag nating saraduan ng isip natin sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Lagi tayong mag-assess, lagi tayong magpasaliksik sa Panginoon at mag-evaluate ng ating sitwasyon. Kasi maraming pagkakataon, at nung isang araw lamang binabanggit natin sa church, may pagkakataon na yung sinasabi natin na hindi mangyayari sa'yo, hindi mo namalayan, kinabukasan, nangyari na pala. Kasi hindi natin kontrolado talaga ang buhay natin. Magandang gabi, kapatid Gertrudes Lasap. Okay, tinuturoan tayo ng talatang ito na maging bukas sa maraming bagay sa ating buhay. Mahirap mang unawain at tanggapin. Sa aspetong espiritual at theological, ang talatang ito ay nagpapaalala muli na walang permanente sa mundong ito. Sa pagdating ng panahon ng Panginoon, ang lahat ay mababago. Ang mga magaganda sa ating panahon ay maaaring masira at pumangit, habang ang mga pangit at hindi kaakit-akit ay maaaring maging maganda. Sa pagdating ng paghahari ng Panginoon sa lupa, ang lahat ng kasalanan at kasamaan ay nangyayari. Sa kasalukuyang panahon ay maglalaho. So yung nararanasan ng mananampalataya ngayon na parang tayo laging naaapi, pwedeng mabago ito pagdating ng panahon. At yan ang ihinanda ng Panginoon para tayong lahat ay pagpalain niya. Ang mga tao ay pawang magiging espiritual at susunod sa Diyos. So napag-aralan natin ng makalipas na panahon yung mangyayari ang rapture, tapos may great tribulations, yung matinding kapighatian, at pagkatapos ng tribulation, yung pag-establishment ng millennial kingdom. At doon sa millennial kingdom, kasama tayo ng Panginoong Hesus na maghahari o mangunguna sa bayan. So, doon ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, at hindi yung katuparan ng pangako ng mga prosperity na tayo ay yayaman o uunlad. Yan. Ang pagbabago ng Lebanon sa isang mabungang bukid ay sumisimbolo ng ganap na pagbabago o pagbabalik sa kasalukuyang tiwangwang at walang silbing estado ng Israel sa aspetong espiritual at pisikal. Ang pagbabagong ito ay isang makapangyarihang larawan ng kakayahan ng Diyos na magdala ng pagbabago at kasaganaan sa gitna ng pagkawasak. Again, this is His sovereignty. Ito yung kanyang kapangyarihan at hindi ito mahirap gawin sa Diyos. Kayang-kaya niya itong gawin at ipatupad anumang oras. Ang pagbabagong ito ay mula sa isang mabungang bukid tungo sa isang kagubatan ay nangangahulugan ng isang pagtaas sa kasaganaan at pagiging produktibo or productive. Kinakatawan nito ang masaganang pagpapala at kasaganaan ng Diyos para sa kaniyang mga tao na hindi pa naiisip ng mga tao. Kung ano yung mangyayari sa kinabukasan, hindi natin alam. Hindi pa natin kayang isipin sa ngayon. Ang atin lamang pwedeng gawin ay umasa sa biyaya sa kaparaanan ng Diyos. Yan. Ang imahe ng mga talatang ito ay naghahatid ng ideya ng mahimalang kakayahan ng Diyos na magdulot ng paglago at pag-unlad kahit na sa mga hindi malamang sitwasyon o pamamaraan. Hindi natin kontrolado, kaya nga lagi natin sinasabi, makapagtulog natin ngayong gabi, hindi natin alam kung bukas ay magigising pa tayo. Maraming nangyayari ganyan, hindi natin inaasahan. Kaya habang may pagkakataon, gawin natin yung tama at makabubuti at makapagbibigay karangalan sa Panginoon. Ang pinagbabatayan ng tema ng talatang ito ay ang pangako ng pagpapanumbalik at pag-unlad para sa mga tao ng Israel. Sa kabila ng pag-asa, ipinangako ng Diyos na babaguhin ang kanilang kalagayan sa isang kasaganaan. Ang mensaheng ito ng pag-asa ay magiging lubhang nakapagpapatibay sa mga Israelita na naghaharap
sa nahaharap sa mahihirap na panahon, kagaya rin ng sitwasyon natin ngayon. Okay, so lagi nating tatandaan, walang permanente maliban sa pangako at salita ng Panginoong Diyos. Yan. Sa talatang 18, ang binabanggit, sa araw na iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan, at mula sa kadiliman makakakita ang mga bulag. And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity and out of darkness. Ang talatang ito ay pagpapatuloy ng pagbabago na binabanggit sa talatang 17, kung saan ang dating sitwasyon ay mababaligtad at magbabago. Ginawang imahe ang bingi na makakarinig at bulag na makakakita. Naglalarawan ng malawakang pagbabago sa mundo na ipapatupad ng Panginoon at sa lawak ng kanyang soberanya at kapangyarihan. Magandang gabi, Ate Beck. Salamat, napadaan ka. Ang lahat ng hindi kayang gawin ng tao ay makakaya niya. Yan. Walang magiging mahirap sa Panginoong Diyos. Nagpapahayag ang talatang ito sa hinaharap na panahon ng espiritual na paggising at pag-unawa, kung saan ang mga dati nang hindi nakauunawa sa mensahe ng Diyos ay magkakaroon ng kaunawaan, mababaligtad ang buhay, mababaligtad ang lahat ng sitwasyon. Kaugnay ito ng mga nabanggit sa mga nakalipas na talata na ang mga Israelita ay hinayaan ng Diyos na maging bulag sa katotohanan at bingi sa kaniyang mga katuruan, na namuhay na tila mga lasing na susuray-suray upang maunawaan din nila ang resulta ng kanilang pagsuway at kasamaan. So yun yung normal na sitwasyon na ginagawa ng Panginoon. Yung mga bagay na mabigat, hindi natin inaasahan, ay pwedeng hayaan ng Diyos na mangyari para tayo ay matuto pagkatapos nating maranasan ang mga bagay na iyon, mga mabibigat na bagay. Subalit sa pagkakataong ito, iniahon sila ng Panginoon at binaligtad ang kanilang sitwasyon. Ang dating sitwasyon nila na bulag at bingi sa katotohanan ay magiging kabukasan sa pagtanggap sa mga katuruan at regulasyon ng Diyos. Ang resulta ay ang pagkakaroon ng matiwasay at mapayapang pamumuhay. Ang araw na tinutukoy sa talatang ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang panahon ng espiritual na paggising at pagpapanumbalik para sa Israel. Iminumungkahi ng propesiya na ito na darating ang panahon na ang mga dati nang hindi nakauunawa o nakatatanggap ng mensahe ng Diyos ay makakaranas ng malalim na pagbabago. Maririnig ng bingi ang mga salita ng aklat at ang bulag ay makakakita mula sa kadiliman. Well, ito'y napag-aralan natin, yung during the tribulation period, yung mga Israelita na nagwalang bahala sa Panginoong Hesus nung panahong nabubuhay pa siya, binaliwala nila ang Panginoong Hesus. Pero during the tribulation period, sila ay makakarinig ng mensahe ng Panginoon at sila ay mananampalataya. Ito yung tinatawag natin na remnants of Israel. So may binabanggit, I think, Revelations chapter 9 yata yon, yung 144,000. So, makakakilala sa Panginoong Hesus. Okay. Ang mga tema na nasa talatang ito ay kinabibilangan ng espiritual na pagkagising o spiritual awakening, pagbabago o revival, at katuparan ng mga pangako ng Diyos sa tao, yung fulfillment of God's promises. Ang katuparan ng propesiyang ito ay pinaniniwala ang naganap sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na nakikita bilang pinakahuling katuparan ng pangako ng Diyos na maghahatid ng liwanag at kaligtasan sa mundo. Magandang gabi, Pastor Ian. Napadaan ka sa aming live devotion. Sa ganitong paraan, ang talata ay nakikita bilang isang testamento o kasunduan na tumutubos na kapangyarihan ng Diyos at sa pag-asa ng pagpapanumbalik para sa lahat ng espiritual na bulag at bingi. Yung kasalukuyang sitwasyon mo, yung kahirapan mo, yung kawalan mo ng kakayahan at pag-asa, pwedeng mabago yan sa dulong panahon o sa mga ibang panahon na darating.
kayang-kayang gawin ng Panginoong Diyos yan. Sa panahong ito, mawawala ng kapangyarihan ang kamatayan sa lahat ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesus at magkakaroon sila ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Well, ito yung sitwasyon na mangyayari pagkatapos ng Great Tribulation, establish yung Millennial Kingdom at doon ngay magaganap ang lahat ng ito. So pwede nating balikan yung chapter 24 and 25, binabanggit doon yung mangyayari during the establishment of the Millennial Kingdom. Okay, so ituloy natin sa verse 19. Ang sinasabi dito, ang nalulungkot ay muling liligaya sa piling ni Yahweh at pupurihin ng mga dukha ang banal na Diyos ng Israel. Muli, ang talatang ito'y sumasakop sa mangyayaring pagbabago sa mundo ng mga tao, kung kailan ang mga dating nagwawalang bahala sa utos ng Panginoong Diyos, mga Hudyo at Hintil ay susunod sa Diyos at mananampalataya. Lilipat sila sa pagtitiwala sa Panginoong Hesus at magkakaroon ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Ito ang panahon ng pag-ampon ng Panginoon sa mga taong naaapi at nasa ibaba ng lipunan, marginalized members of the society. Dahil sa kawalan ng kakayahan, ginamit na imahe ang mga nalulungkot na tumutukoy sa espiritual na kalungkutan dahil sa pagkalayo sa Diyos. Sila ay kahalintulad ng mga taong napadpad sa kadilimang espiritual at nagtiwala sa mga huwad na Diyos sa halip na sa tunay na Diyos na si Yahweh. Sa chapter 30, makikita natin kung anong mga nangyari sa mga Israelita, yung kanilang huwad ang napagtitiwala sa mga Ehipto o sa Egyptians. Ang mga dukha naman ay ganoon din. Sila naman ang mga maaaring napagkaitan o kusang lumayo sa Panginoon, kaya naging dukha sa aspetong espiritual. Sa panahong ito, sila ay magiging bukas sa pagtanggap ng mga aral buhat sa Panginoon at sasambahin nila ay nag-iisang Diyos. There will be revival, there will be restoration, at yung mga bagay na hindi natin inaasahan ay po pwedeng mangyari. Ang nalulungkot ay muling liligaya sa piling ni Yahweh at pupurihin ng mga dukha ang banal na Diyos ng Israel. Yung mga sitwasyon natin sa kasalukuyang panahon, yung mga pangit at mabibigat na nararanasan natin, pwedeng mabago, gumaan, at magpapanibago ang ating buhay. Yung hindi natin inaasahan ay pwedeng mangyari. Sa panghuli, takalakayin natin ang talatang 20, sapagkat mawawala na ang malupit at mapang-api, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Magandang gabi, Sir Arlene. Okay, ang talatang ito naman, yung talatang 20, ang sabi sa King James Version, for the terrible one is brought to naught, and the scorner is consumed, and all that watch for iniquity are cut off. Ang talata namang ito ay pagpapatuloy na naglalarawan ng imahin ng magagandang sitwasyon sa panahon ng milenyo. So ito yung pinakamaganda. This is the culmination of the segment, no, yung verses 17 to 20 na binabanggit dito yung magagandang bagay. Ito ay sitwasyon sa panahon ng milenyo kung kailan ang mga kasamaang nangyayari ngayon sa mundo ay mauubos. Ang mga mapang-api, malupit, at mahilig sa kasamaan ay mauubos. Magandang gabi, Brother Edgar. Break time na. Ang mga kasalanan at mga malulupit na gawain at sitwasyon sa mundo ay mawawala na. Ang mga kagandahan ito ay natalakay na rin sa Kabanatang 25 habang sa Kabanatang 24 naman ay tinalakay ang pagbagsak ng mga masasama. Yung chapter 24 na binabanggit ko kanina sa Isaiah, ito'y tumutukoy sa Great Tribulation. At yun naman chapter 25 tumutukoy sa Millennial Kingdom. Ang talatang ito'y bahagi ng mensahe ng paghatol ni Isaiah laban sa masasama at ang pangako ng pagliligtas para sa matuwid. Sa naunang mga talata, binanggit ni Isaiah ang tungkol sa paghatol na darating sa mga sumasalungat sa Diyos at sa kanyang bayan. Ang kakilakilabot at ang nanunuya ay malamang na tumutukoy sa mga mapang-api at mga kaaway ng Israel na ibabagsak. So natalakay natin doon sa chapter 24
yung kahihinatnan ng mga kontrabida. Sila igagapos at itatapon doon sa malalim na hukay, yung bottomless pit. At sila igagapos, itatagpon doon sa loob ng 1,000 taon. Yan. Ang pagtukoy sa lahat ng nagbabantay para sa kasamaan ay nagpapahiwatig ng mga taong sabik na umasa at nakikibahagi sa makasalanang pag-uugali. Sa kontekstong ito ay pinapahayag ni Isaiah na ang masasamang individual na ito ay papawiin at lilipulin. Kaya nga wala nang mangyayaring kasamaan doon sa loob ng 1,000 taon dahil itinapon na sa malalim na hukay yung mga nagpapanimula ng kasamaan. Ang salitang mawawala na ang malulupit at mapang-api ay tumutukoy sa pagkaubos ng masasamang tao na lumalaban sa Diyos at nagdadala ng kahirapan at kabigatan sa mga sumusunod na Diyos. Ang mga tao ito'y kumakatawan sa mga pwersa ng kasamaan at pang-aapi na sumasalungat sa Diyos at nagdadala ng mga kaguluhan sa mundo. Ang salitang mawawala ay tumutukoy sa huling paghatol at pagkatalo ng masasamang pwersang ito. Yan, so maaalala natin pagkatapos, sa panahon ng Great Tribulation, lahat ng masasamang tao ay uubusin na ng Diyos. Aalisin na niya dito sa mundo, papatayin niya, itatapon niya doon sa bottomless pit. So pag-establish ng Millennial Kingdom, wala nang masamang tao, pawang mga mananampalataya na yun, at pawang yung mga sumunod na sa Panginoong Diyos. Kaya sana makasama tayong lahat. Nawa lahat ng taong kasama natin sa talakayan na to ay magkita-kita tayo doon sa Millennial Kingdom. Ayan. Kaya sabi natin doon sa talatang 17, mayroon pang pagkakataon para ayusin ang ating mga buhay. Lubos naman ang palataya at sumunod sa Panginoon para makasigurado na magkakaroon tayo ng reunion. Makakasama tayo sa great alumni homecoming doon sa Millennial Kingdom. Okay. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pagpapalaya para sa mga matuwid at isang babala ng paghatol para sa masasama. So ayan din yung binabanggit natin kanina. Ito ay nagsisilbing paalala ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayan at ng kanyang katarungan sa pakikitungo sa mga sumasalungat sa kanya. Binibigyang diin din ng talatang ito ang pangkalahatang tema ng paghatol at pagpapanumbalik na matatagpuan sa buong aklat ni Isaiah, yung tinatawag nating restoration, gayon din sa mas malawak na salaysay ng Biblia. Sa ating pagtatapos sa talakayan sa gabing ito, ipinapahiwatig ng talatang ito ang makapangyarihang mensahe tungkol sa sukdulang tagumpay ng katuwiran laban sa kasamaan. Sinasalamin nito ang mga tema ng paghatol at pagpapanumbalik at mga bagay na nagdadala ng pagbabago sa ating buhay. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng soberanya at katarungan ng Diyos at bilang pinagmumulan ng pampatibay loob. So dapat nating makita na ang lahat ng mayroon tayo dito sa mundo, kanina pa binabanggit natin, hindi permanente o pwedeng mabago. At napakalinaw ng pangako ng Diyos sa mga propesiya na sa pagdating ng huling panahon, makakasama natin siya. Aalisin niya tayo dito sa mundo para hindi tayo makaranas ng kahirapan during the tribulation period. At dadalhin tayo sa kalangitan, mapapanood natin, makikita ko anong nangyayari sa mundo, sa lupa. Magandang gabi, Timalin. Salamat sa pag-join. Salamat sa mga katuruan na ito na ipinapakita sa atin ng Biblia sa pamamagitan ni Propeta Isaiah at tayo'y matuto. Nawa, ang bawat isa sa atin matuto, huwag tayong humawak sa anong kasalukuyang meron lang tayo. Sa halip tingnan natin yung kinabukasan ayon dito sa ating nagiging pag-aaral. Tayong lahat ay matuto at doon tayo tumingin sa pag-asa na binibigay ng Diyos. Huwag tayong gumaya sa mga Israelita sa Jerusalem na tumingin, umasa sa ibang mga tao na hindi naman makapagbibigay ng totoong pag-asa at kaginhawahan sa kanila. Okay, hanggang doon lang po muna ang ating talakayan, 17 to 20. Basically, ang tinutukoy noon,
yung pagbabago na mangyayari, walang permanente. Yung meron ngayon, pwedeng mabago sa kinabukasan, mawala. At yung wala ngayon, pwedeng magkaroon sa kinabukasan. Doon tayo tumingin. Tingnan natin yung totoong kagandahan ng isang bagay. Huwag sa kung anong nakikita lang natin, sa kung hindi, sa halip kung ano yung talagang sino o meron siya. Tingnan natin ng malalim ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa sinasabi ng Panginoong Diyos. Okay, so maraming salamat muli mga kapatid sa inyong pagsama. Sa mga medyo na late sa pag-join, pwede nyo namang panoorin, i-review yung ating recording. Nasa Facebook lang po yan, dito sa aking account. At kung mayroon naman kayong kung nais naman ninyong mapanood yung mga nakaraang mga video, pwede nyo kaming i-message para ma-forward namin sa inyo ang link. Available yan sa Facebook page at saka sa YouTube channel ng Hearts and Lives. Okay, salamat po sa inyong lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli sa katatapos naming talakayan at pag-aaral sa gabing ito. Salamat sa mga taong nakasama namin, nagbigay ng oras nila upang ikay mapag-aralan at matutunan ng mga bagay na mahalaga. Nawa Panginoon, ang mga natalakay namin at natutunan ay magsilbing gabay sa bawat isa sa amin upang kami matutong kumilos ng maayos ayon sa iyong panawagan sa amin at kami ay magkaroon ng buhay na sigurado patungo sa buhay na walang hanggan na kung saan ikay aming makakasama. Salamat po Ama sa lahat ng ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kita-kita po tayo bukas sa mga susunod na talata na ating tatalakayin. God bless everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po.